Napanood niyo na ba tong video na to sa Facebook or sa TikTok? Merong only drinks, only fries and cheese sticks, only chicken wings, only rice, and only dip. Only chicken wings na nakakaubos ng 200 sa only chicken wings, merong only fries na meron ding cheese stick kahit ilan pwede siya at only drinks na gulaman at Chicken wings pala yung pupuntahan natin. Kung ganon, welcome to Reviewing Social Media Featured Restaurants starring Chicken Monumento, the Normal Customer Edition. Pero bago tayo mag-umpisa, hahatiin natin to sa tatlong aspeto. The service, satisfaction, and quality and quantity. Service. Service is a little bit confusing. Hindi mo alam kung sino yung kukuha ng order mo or kung uupo ka na lang ba. Pagdating naman sa serving policy nila, ang madalas na binabanggit kasi ng mga food vlogger pare is kung ano yung mga pagkain na ino-offer sa mga unlimited wings. Pero parang never ko pang narinig binanggit yung policy pagdating sa serving. So para sa serving ng chicken pare, the minimum serving is 3 flavor and minimum of 5 pieces per flavor. Kumbaga, ang minimum order sa unang serving is 15 pieces agad. Nung narinig ko to pare, gusto ko mag-walk out. But in the other hand pare, goods to kung madami kayo. Kaso ang problema kung dalawa lang kayo and hindi naman kayo malakas kumain, medyo nakaka-overwhelm to. The second serving is minimum of 3 flavors and minimum of 3 pieces per flavor. Kumbaga, yung susunod na order is minimum of 9 pieces. Dalawa lang kami kumain at the time, so medyo naramihan ako sa unang serving and nakaka-overwhelm. Time of serving. The first serving was fast. Like pag upo pa lang namin pare, wala pang 5 minutes nandun na agad. But the second service was almost 30 minutes pare. Muntikan na akong tubuan ng bigote. Hindi ko alam kung bakit ganun katagal yung serving nila. Ang napansin ko lang pare, medyo unorganized sila. Kasi may mga order na nililigaw, may mga order na dapat mauna. And kitang-kita ko yung stress sa mga staff. Because I know, I do understand, it's very hard for them to keep up with those customers pare. Napakadaming tao at the time. And kung ganun kadami yung tao tapos konti lang yung crew, magkakaroon talaga ng problema. Pero hindi naman nila kasalanan yun. Kasalanan yun ng sistema na meron sila. And yung yung pagka-understaff nila. Satisfaction. We ordered different kinds of flavor pare. And the only thing that I can say is the flavor is commercialized. Or halos matitikman mo din yung lasa sa iba. The sisig flavor is actually very unique to the point na hindi ko na alam kung sisig pa ba to. Kasi parang atay lang ng manok na may onion and sile. And medyo may pagkamaalat. But I don't know, it doesn't taste like sisig pare. The salted egg, maalat. Medyo may kaalatan. Pero okay din naman, pero medyo may kaalatan pare. The pineapple, I don't know kung sino ba nakaisip nito. The pineapple doesn't really complement with the chicken. So, I don't know. The garlic parmesan tasted like parmesan lang. Wala man ng ka-garlic yung lasa. The honey glaze is not even close to honey pare. Matamis lang siya. Para lang siyang manok na may tinunaw na asukal. Spicy mayo, tasted like mumurahing ketchup na may mumurahing mayonnaise and sile. And same lang din dun sa sauce na to, na sinasabi nilang libre for $3.19. I don't know. Tasted generic pare. Quality and quantity. Pagdating sa quantity pare, hindi ko maitatanggi, it's a 10 out of 10. Malaki yung wings and malaki din yung, I don't know kung drumstick ba to or whatsoever. Pero masyado siyang malaki and masyado siyang matigas. Sumisiksik yung laman dun sa ngipin ko. Pero pagdating naman dun sa wings pare, walang problema, malambot. Tas, I don't know kung normal ba to. Yung isa kasi sa manok sa spicy mayo pare, merong parang ugat pak pare. Ano ba to pag sinaksa ko sa likod ko, magiging mulawin ako. Pagdating sa pagkakaluto ng wings, again, malambot and magaan sa bibig. Hindi ko na kailangan magbigay ng extra effort para umaya. Pero sa malaking to, na parang drumstick na hindi ko alam kung anong parte ng manok to pare, medyo nakakaubos ng energy to the point na parang tinatamad na akong umuya. Habang kumakain ako, I just realized pare, may kanya-kanya talaga silang strategy kung paano mauumay yung mga customer. Kung dun sa nakaraan na pinuntahan natin pare, uumayin ka sa tamis, dito naman gugulatin ka sa serving nila. Parang ang strategy is para ma-overwhelm. Kasi nung kumakain ako dito, imbis na ma-enjoy ko yung flavors ng pagkain nila, ang naisip ko, ang pumasok sa isip ko pare, is kailangan kong ubusin to agad. Kasi ang dami. Kasi hindi ko na matitikman yung ibang flavor. Baka mahirapan akong ubusin to. Or something like, ayoko magbayad ng mahal, ayoko magbayad ng extra, kaya dapat ubusin ko to lahat. Parang matatakot ka na mag-ask for refill. Kasi nga, ang refill nila is 9 pieces. Kung dalawa lang kayo pare, dapat maubos nyo yun. Kasi kung hindi, magbabayad kayo ng extra.
So at the time pare, hindi na kami nakapag third refill kasi medyo natakot ako kasi ayoko magbayad ng mahal kasi mahal na nga, it's for 319 pesos. Tapos ano lang ba yung libre, like cheese stick and fries. Yung cheese stick like parang wala nga cheese sa loob, yung fries masyadong matigas. Pero sa kabilang banda, kung kayo yung mga magbabarkada or magkakatrabaho na malakas kumain and doesn't really care about the taste of the food, kung mediocre man o hindi, sulit dito pagdating sa serving. It's a 10 out of 10 for me. Serving pa lang pare, malaki na, sulit na. But pagdating sa quality nung kanilang flavors, medyo bagsak to sa akin. I guess this restaurant is quantity over quality. Kumbaga, it's not all about the taste kapag kumain ka dito. It's all about fulfilling your hunger. And the final rating for this restaurant is a 1 out of 5.